Hi everyone! Welcome back sa aking channel. So for today's video ay ipagpapatuloy natin ang ating let review para sa Math Majorship. Session 8 na tayo tungkol lahat sa linear algebra. Okay, so pwede nyo pong balikan simula session 1. Ayan, ito na yung mga natapos natin. Makikita nyo sa aking FB. Ayan, so meron pa tayong 9 and 10 is statistics and probability, tsaka plain and solid geometry. Okay, so may 20 items akong pinrepare dito. So samahan nyo akong magsagot. So ang gawin nyo lang, so ito yung number 1, ang gawin nyo lang ay bawat question, i-post nyo muna, try nyo sagutan. Okay, so let's start. So start tayo sa pinaka-basic lang. What is the dimension of matrix A? Equals, ayan, 1, 6, 0, 5, negative 3, 2. So napaka-simple ng ating example number 1. So warm up lang muna. Tinatanong lang ang dimension. Ang pagsulat ng dimension ng matrix, nauuna lagi yung row. So row by column. Okay? So bilangin natin yung row. Ilang rows ba ito? So we have 1, 2, 3. So ang number ng rows ay 3. And then ang column we have 1, 2. So therefore, ang dimension natin ay 3 by 2, letter D. Okay? So next number, number 2. Which of the following matrices is skew symmetric? Pag sinabi nating skew symmetric, ibig sabihin niyan, ang A niya ay equal dapat sa negative A transpose. Okay? So yan yung skew symmetric. Kapag naman symmetric lang, okay, isama na rin natin ito. Kapag symmetric yung matrix, ibig sabihin niyan, ang A ay equal sa kanyang A transpose. Okay? Kapag parehas yung A at A transpose, ibig sabihin nun symmetric. Kapag naman yung given matrix equal sa kanyang negative A transpose, so ang tawag naman doon ay skew symmetric. Okay? So para maging skew symmetric, kailangan yung main diagonal natin dito 0. Kasi ayan, para makuha natin itong negative A transpose. So isa-isahin lang natin ito. Kunin natin yung transpose ng bawat given natin na matrix. Pagkuha ng transpose, babalik ta rin lang natin yung row. So, example natin, letter A. Itong row, isulat natin na pa-column. So, we have 0, negative 4, 3. Isulat natin siya pa-column. And then, we have negative 4, 0, 5. So, gawin natin siyang column, negative 4, 0, 5. And then, we have 3, 5, 0. So, sulat natin dito, 3, 5, 0. Okay? So i-check natin. Kung mapapansin nyo, parehas ito. 0, negative 4, 3. Ayun, parehas. Negative 4, 0, 5. Negative 4, 0, 5. So we have 3, 5, 0, 3, 5, 0. So itong letter A, ang tawag dito, symmetric ito. Hindi ito skew symmetric. Okay, so mali itong letter A. So yung letter B naman, so kunin natin ang kanyang transpose. Baligtarin natin yung row at column. So we have 0, 4, 0, 4, negative 3. Sulat natin ng pa-column. And then we have negative 4, 0, negative 4, 0, negative 9, and then last is 3, 9, 0. Okay, so check natin. Check natin yung bawat entry natin. So 0, negative ng 0, syempre 0 pa rin. Walang sign yung 0. Yung 4, naging negative 4. Yung negative 3, naging positive 3. Negative 4, naging positive 4. So 0, 0 pa rin. Negative 9, naging positive 9. And then we have 3, 9, 0, naging negative 3, negative 9, 0. So therefore, nasatisfy na to yung condition natin. So ito yung A natin, yung transpose niya ay naging negative A transpose. So therefore, tamang sagot dito ay letter B. Or para mas madali, pagkuha ng skew symmetric, ang diagonal niyan 0, tingnan nyo lang itong triangular natin, itong upper tsaka itong lower. Kailangan ano yan, opposite ng sign. So pag tiningnan natin yan hindi natin isasama yung diagonal 0 yan. So we have negative 4, positive 4. And then we have 3. Ito naman kabila, negative 3. Tapos 9, negative 9. Okay, so para hindi na natin isulat, so doon pa lang kita na natin. So ito yung skew symmetric. So itong letter C, mali na agad to kasi yung diagonal natin dito, negative itong isa. Okay, so mali na ito. Letter D naman, okay, yung diagonal 0. Tapos dito sa blind, negative 10. Yung kabila, positive 5. So mali na agad. Hindi na agad siya symmetric or skew symmetric. And then we have 6, negative 3. And then 4, negative 8. So parang minultiply lahat sa 2. Okay? So next example, number 3. Okay, so i-add lang natin. We have matrix. Itong una, 2, negative 4, 0, negative 1, 3, 5, plus 3, 4, negative 1, 7, 0, 2.
pag nag-add tayo ng matrix, kailangan same dimension. Itong una ay 2 by 3, no? So 2 by 3 itong una, tapos i-add natin dapat 2 by 3 din yan. So para makuha yung sum, i-add lang natin yung corresponding entry natin. So ito yung first entry natin, 2, sa kabila naman 3. E di i-add lang natin yon. 2 plus 3, so that is 5. And then we have negative 4 plus 4, that is 0. And then we have 0 plus negative 1, so we have negative 1. Sa ilalim naman, so we have negative 1 plus 7, so we have 6. We have 3 plus 0, so we have 3. And then last, 5 plus 2, that is equal to 7. So therefore, the correct answer is 63750, negative 1, letter D ang tamang sagot. Okay, so madali lang kapag addition tsaka subtraction. Yung corresponding entry lang at dapat ay same dimension dapat. Okay? So next, number 4. So hinahanap lang yung transpose. So parang na-discuss na natin kanina yung transpose. Babaligtarin lang natin. Yung row gagawin nating column. So therefore, itong dalawa lang yung natin, no? So ito yung row, first row natin 2, 5. So yun yung magiging column. So 2, 5. And then 1, negative 4. So we have 1, negative 4. And then last row, negative 6, 2. Gagawin natin column. So we have negative 6, 2. So therefore, ano ang sagot natin? 2, 1, negative 6, 5, negative 4, 2, letter D. Tamang sagot. Okay, so next number, number 5. So subtraction lang. So kagaya ulit nung kanina, parehas 2 by 2, ano? So 2 by 2 parehas ito, 2 by 2 and another 2 by 2. So ang difference niyan, isubtract lang natin yung corresponding entry natin. So yung first entry and then subtract natin yung second entry. 3 minus 1, that is equal to 2. Then next, sa first row natin, 4 minus 9. So we have negative 5. And then we have negative 2 minus negative 8. So negative, tapos negative ulit. So magiging positive na yon. Negative 2 plus 8. So we have positive 6 na siya. Okay? So negative 2 plus 8 na kasi. And then we have 0 minus 1. So negative 1. So ano yung sagot natin? 2, negative 5, 6, negative 1. So that is letter A. 2, negative 5, 6, negative 1. Okay? Next, number 6. What are the entries in the third column of the product? So product naman ang kinukuha natin. Pag nagmumultiply tayo ng product, kailangan kunin muna natin yung dimension kasi hindi lahat ng matrix pwedeng i-multiply. So ano yung dimension nito? Square ito 2 by 2, no? So 2 by 2 tapos i-multiply natin sa ito ay ilang rows, dalawang rows and then tatlong column, so 2 by 3. So ang pwede lang i-multiply na matrix, kailangan yung column nitong una tsaka row nung pangalawa parehas. Ito para makancel yan. Ayan, parehas 2. Titingnan natin lagi ito. Kapag hindi nagkaparehas yung column nung una at row nung pangalawa, hindi natin pwedeng i-multiply yon. So tapos ang matrix, ang product natin, ang dimension ay magiging 2 by 3. Ito yon, 2 by 3. Okay? So to get the product, ang gagawin natin para makuha ang product nito, so sulat ko nga muna dito. So we have 2, 3, negative 3, 7. Imumultiply natin sa 4, 2, 3. And then we have 3, 5, negative 1. Pagkuha ng product, imumultiply natin ito. Itong first row. Tapos dito naman sa first column. Yan yung magiging first natin. First entry dito. So ang gagawin natin, itong 2, imumultiply natin dito sa 4. So we have 2 times 4 and then i-add natin itong pangalawa naman and we have 3 times itong 3. So plus 3 times 3. Okay? So yan yung entry dito sa first row. Sa first row, ayan, row 1. Pero ang hinahanap natin, third column ang hinahanap natin, no? Third column, 2 by 3 yung kakalabasan nito. 2 by 3. So hindi ito yung kailangan natin kasi magiging ito eh. So meron sagot dito, meron dito. So ito yung hinahanap natin. Yung dalawa dito.
third column yung hinahanap natin. Para makuha yung third column, ang kailangan nating i-multiply dito, purahin ko muna, ang kailangan nating i-multiply para makuha yung third column natin dito ay ito yan, itong last dito, itong 2, 3, i-multiply natin tapos i-add dito. Dito natin yan i-multiply. Okay? Dito sa third column kasi yung hinahanap natin. Kasi itong unang row, pag minultiply dito sa first column, ito yung magiging sagot dito. And then, first row, multiply dito sa second column, ito naman siya. Tapos, first row, multiply natin dito sa third column, yun, ito na yung kailangan natin. Okay, so therefore, we have 2 times 3. So, ito yan, 2 times 3. And then, plus, ito namang pangalawa, 3 times negative 1. So, 3 times negative 1. And then, yung isa pa dito ay, ito naman, 3 negative 7. 3 negative 3, 7, imumultiply natin dito sa column na ito, 3 negative 1. So we have negative 3 times 3. So negative 3 times 3 and then plus 7 times negative 1. So 7 times negative 1. So yan yung kailangan natin. So simplify lang natin ito, 2 times 3, that is equal to 6. And then 3 times negative 1, we have negative 3. The answer is 3. Okay, so dalawa yung may 3 dito. Ayun, dalawa yung may 3. So itong kabila naman, negative 3 times 3, that is 9. And then plus 7 times negative 1, so we have minus 7, that is equal to 2. So bakit wala yung tamang sagot dito? Negative 3 times 3. Lang natin, negative 3 times 3. Tapos 7 times negative 1. Ay, sorry, negative pala. Kaya pala wala yung tamang sagot. Negative 9 and then negative times negative plus negative 7. So the answer is negative 16. Ayun. So ang tamang sagot ay letter A. So positive pala yung nailagay ko. So 3 and negative 16 yung entry natin sa third column. Okay, so hindi natin kailangan kuhanin tong iba kasi third column lang yung kailangan natin. Okay, so dito natin, i-multiply natin yung row dito sa column. Okay, so next, number 7. If A equals 4, 5, 6, 6, 7, 3, 1, 2, 5, and B ay identity matrix 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. So, identity ito. What is A times B equal to? So, kapag itong B natin, identity ano to? Identity matrix yan, I sub 3. Ibig sabihin, 3 by 3 square matrix. Kapag ang isang matrix minultiply natin sa kanyang sa identity matrix, sa identity, ang magiging sagot doon ay syempre A pa rin. So kung yung B natin dito ay identity matrix. So B, syempre ang sagot niyan dahil yung B nga ay identity matrix, ibig sabihin ang diagonal ay 1 and the rest ay 0. Ibig sabihin ang magiging sagot natin A pa rin. So property yan. So therefore, ang magiging sagot natin ay kaparehas dapat. 4, 5, 6, 6, 7, 3. So letter D ang sagot dito. Hindi na natin kailangang i-solve yan. Kasi identity matrix itong B natin. Okay? So no need to solve na yan. So next, number 8. Find the product of A and B. So ito yung A and then we have B. Okay, so multiply lang natin. Ang value ng AB ay equal sa... So check muna natin kung pwede palang i-multiply ito. Itong una ay 2 by 3. 2 by 3. Tapos i-multiply natin dito sa 3 by 2. Okay, so 3 by 2. So, syempre, pwedeng i-multiply mga choices natin puro 2 by 2 kasi makakancel itong dalawang 3 dito. Ang product nila ay magiging 2 by 2. Okay? So, okay lahat. So, i-multiply lang natin. So, para i-multiply yan, itong first row, i-multiply natin dito sa dito. Okay? Sa first column. So, yung corresponding entry, i-multiply tapos i-add. So, we have 2 times 1. So, we have 2 times 1 and then plus, i-detail natin, negative 1 times itong pangalawa, 0, plus we have 4 times negative 3. Okay, so yan yung first entry natin. Then dito naman sa ilalim,
Sa ilalim naman tayo, so ito naman yan. 3, 5, 7, multiply din dito. So para madali, isulat na lang natin itong mga una muna. So we have 3, 5 at 7. So we have 3, 5, 7. Tapos copyin na lang natin ito. 1, 0, negative 3. So copyin na lang natin yan. So 1, 0, negative 3. Pag nagsosolve nga pala ng matrix na ganito, pwedeng ano na lang, no? Ito lang munang dalawang isolve natin para baka kasi para hindi sayang oras. So isolve muna natin ito. So 2 plus negative 1. So dito kay sulat scratch. We have 2 plus negative 1 times 0. So we have 0 na iyon. And then 4 times negative 3, we have negative 12. So therefore the answer is negative 10. And then sa baba naman, we have 3 plus ito. Nakalimutan natin ilagay yung plus. So 5 times 0, we have 0 pa rin. 7 times negative 3, we have negative 21. So 3 minus 21, that is negative 18. So tingnan natin, kailangan pa nating mag-solve kasi dalawa. Dalawa yung ano, so ito tanggal na yung B at C. Negative 10, negative 18. So pwedeng isolve na lang natin isa kasi itong 57 parehas, no? So saan sila magkakaiba dito sa negative 15 tsaka positive 15. So yun na lang yung isolve natin. Yung last part wag na nating isolve. Okay? So ito yon, first row, and then itong second column sa kabila. Okay? So yung isolve natin. So we have 2. I-multiply natin itong 2 dito sa first ng second column natin. So 2 times 6 plus itong pangalawa negative 1 multiply dito sa pangalawa dito sa column 5 and then plus last na we have 4 times 2. So 4 times 2. Okay, so hindi na natin kailangan itong isa dito. So 2 times 6 we have 12, negative 1 times 5 we have negative 5, 4 times 2 we have positive 8. So pag inad natin 12 plus 8, so that is equal to 20 minus 5. So the answer is positive 15 dapat. So positive 15 dapat, so ito yung hinahanap natin. Ayun, tumama na yung tatlo. So hindi na kailangang isolve itong pang-apat na 57. So therefore, letter A ang tamang sagot. Okay? So next, number 9. Find the trace of matrix A. So yan. So definition lang ng trace. Ang ibig sabihin ng trace ng isang matrix, i-add lang natin yung diagonal. Ang trace ng matrix A ay yung sum ng diagonal. So napakasimple. So we have 1 plus 5 and then plus negative 9 or minus 9 na lang ito. So ano yung sagot natin? So we have 6 minus 9. The answer is negative 3. So yan na yung trace nitong matrix A natin. The sum of the diagonal, letter C. Okay? So another example. Number 10. If a 3 by 3 matrix and its inverse are multiplied together, write the product. So kapag daw 3 by 3 matrix and its inverse minultiplied together, ano ang product? Property lang ito. Kapag ang isang matrix, minultiply natin sa kanyang inverse, ang symbol ng inverse negative 1, equal yan palagi sa identity. Identity matrix, I sub 3. So ibig sabihin yan, identity, yung diagonal ay 1, the rest ay 0. So ito yan, letter A. Diagonal ay 1, the rest ay 0. Ayan, 0 lahat. Bukod sa diagonal na 1. Okay, so property yan, A times A inverse equals sa identity matrix. Ayan. So next, number 11. Given the matrix equation, solve for X and Y. So gawan lang natin ito ng equation. So itong first row natin, i-multiply natin dito sa isa lang yung column, no? So dito sa column natin, sa column XY, tapos equate natin dito. Okay, so yung first natin, so we have 1 times X or simply X na lang yon plus ito naman we have 3 and then Y equals dito sa 2. And then yung pangalawa naman, so second row tayo, so we have 3 multiply sa X plus itong 2 multiply dito sa Y equals 0. And then solve natin yung X and Y. Okay, so pwedeng kahit anong method ang gamitin nyo, substitution, elimination, Cramer's rule, so kahit anong kung saan kayo mas nadadalian. So dito ang gagamitin ko ay substitution na lang kasi X plus 3Y, meron tayong X lang. So ilipat lang sa kabila ito, magiging siyang X is equal to 2 minus 3Y. And then itong 2 minus 3Y, ipalit natin dito sa X. So therefore, we have 3
times 2 minus 3y plus 2y is equal to 0. Solve for y. Distribute. So we have 6 times 3 times negative 3y. We have negative 9y plus 2y equals 0. And then we have negative 9 plus 2y. So nasan ba tayo? 3x plus 2y. So negative 9 plus 2y. So we have 6 minus 7y equals 0. So parang wala sa choices yung sagot natin. Check nga muna natin mabuti yung problem. 1, 3, 3, 2. So tama naman. 1, 3, 3, 2. And then we have x, y. And then we have 2, 0. So tama naman. Tapos x plus 3y equals 2. Solve for x. So we have 2 minus 3y. Substitute natin 2 minus 3y. 3 times 2 is 6. 3 times negative 3y, we have negative 9y plus 2y. Fraction kasi yung sagot dito. So i-post ko muna. I-check ko yung given. Baka nagkamali ako ng kopya. Okay, so nakita ko na nagkamali nga ako ng type kaya pala wala yung sagot dito kasi dapat nagkamali ako ng kopya. Dapat itong 3 dito ay 1. 1 ito, okay? So palitan natin itong 3. Mawawala kasi yung sagot. So pag sinolve natin to 6 minus 7y. Ang sagot dito ay magiging 6/7 na wala sa choices, okay? So sorry, nagkamali ako ng kopya. So ulitin natin. So tama na lahat. Ito lang 3, papalitan natin ng 1. So therefore, imbis na magiging dapat itong x plus y lang. Ayun, x plus y equals sa 2. And then we have 3x plus 2y. Ito, tama na ito. 3x plus 2y equals 0. So dito, magiging siyang x is equal to, lipat natin yung y sa kabila. So we have x is equal to 2 minus y. So 2 minus y lang dapat ito. 2 minus y. So ito magiging 3 na lang ito. So 3 times 2, 6. 3 times negative y, we have negative 3y. Ayan. So may sagot na dito. Combine natin itong dalawa. Negative 3y plus 2y, we have negative y. Tapos ilipat natin yung negative y sa kabila. Therefore 6 is equal to y. Okay? So ang value ng y natin ay 6. So ito na yon, 6. 6 daw yung y. So pwede nang hindi isolve yung x kasi eliminated na lahat yung mga ibang choices. Letter A na lang ang natira. Okay? Pag sinubstitute natin dito, x is equal to 2 minus the value of y is 6. So 2 minus 6. So therefore, x is equal to negative 4. Okay? Letter A ang tamang sagot. Okay, so next, number 12. If matrix 1, 4, negative 4, 1 is multiplied by xy is equal to 0, then matrix xy is, yan, so multiply daw natin ito. Yung una, so we have 1, 4, negative 4, 0. Multiply daw natin sa xy. Multiplied sa xy, ang sagot daw niya ay 0. So 0. So magiging 2 by 2 ito, no? Multiply by 2 by 1. So magiging dimension ng product natin dito ay 2 by 1. So magiging ganito. Equal daw sa 0. So 0, 0. So ano magiging solution natin dyan? Kung parehas 0, so malamang 0 yung matrix natin dyan. 0 matrix din yung magiging sagot dyan kasi puro 0. So kapag sinulat natin, multiply natin itong row sa column. So we have 1 times x. So we have x. And then plus 4y. Plus 4 times y. So plus 4y equals 0. Tapos yung pangalawa naman, itong second row. So we have negative 4x plus 0y. So we have 0y or 0 equal daw sa 0. So para maging dito tayo sa pangalawa, 4x plus 0 equals 0. So malinaw ito. Ang magiging sagot dito ay negative 4x equals 0. Divide both sides by negative 4. So the value of x ay 0. Okay? Tapos kung ang x ay 0, so dito substitute natin. Kung ang x ay 0, so we have 0 plus 4y equals 0. So 0 na ito. Therefore, divide natin ito both sides by 4. So magiging value ng y ay 0 pa rin. So therefore, magiging sagot natin dito ay 0, 0 pa rin yung matrix natin. So therefore, letter D. Yung matrix XY natin ay 0. 0, 0 lang siya. Okay?
So another example, number 13. Find the determinant of matrix A. So ang determinant ng 2 by 2, ang determinant ng 2 by 2 matrix ay equal lang sa, kapag may given tayo, so general formula tayo sa 2 by 2, kapag may given tayo na A, B, C, D, ang determinant ng A natin, 2 by 2 ay equal lang sa product na itong main diagonal AB and then minus itong diagonal natin dito pataas, AD minus BC. So ganun lang kasimple. So ang determinant ng matrix A natin ay equal sa product nito. So detail natin 3 times 1 minus product nitong pataas 5 times 7. So therefore the answer is 3 times 1 is 3. 5 times 7, so that is 30 equal to 35. Subtract natin 3 minus 35 is equal to negative 32. So the answer is letter B. Okay? So next, number 14. So another determinant problem. The determinant of 1 minus B, 3 minus A, and then 4 plus A, 2 plus B is given by, apply lang natin ulit yung formula kanina. Product nito, and then minus product nitong pataas. Therefore, ang determinant natin ay equal sa, multiply lang natin ito. We have 1 minus B, multiply dito sa 2 plus B, and then isubtract natin yung product pataas. So 4 plus A, and then 3 minus A. 3 minus A. So ano lang tayo dito? Mag-FOIL method, distribute lang natin. So 1 times 2, we have 2. 1 times B, we have plus B. Negative B times 2, so we have negative 2B. Negative B times positive B, that is equal to negative B squared. Okay? Minus, kapag minus to, lagyan natin ng parenthesis. So 4 times 8, 4 times 3, we have 12. 4 times negative A, we have negative 4A. Then yung A naman, i-distribute. A times 3, we have positive 3A. And then A times negative A, negative A squared. Simplify natin. Simplify natin ito. Tapos ayusin na natin. No? So pwedeng ma-combine ito. So we have 2. Ayusin na natin. So mamaya na muna. Yung A kasi ang mauuna dapat no, alphabetical. No? So 2 plus combine natin ito B minus 2B. So we have negative B and then minus B squared. Minus, i-combine muna natin itong gitna. So we have 12, negative 4A plus 3A. So that is equal to negative A and then we have negative A squared. Tanggalin natin yung negative, i-distribute natin yung negative sign. So we have 2 minus B squared. Change the sign. Positive 12 magiging negative 12 kasi negative yung nasa labas. Negative A magiging positive A and negative A squared magiging positive A squared. Then i-arrange lang natin, unahin natin tong A squared. A squared, sumunod yung B squared. Ayan, negative B squared. Tapos A ulit, so positive A. And then negative B. Tapos i-combine natin itong 2 minus 12. So that is equal to negative 10. So what is the answer? A squared minus B squared. Ayan, dalawa yung nandito. A minus B minus 10. Ayun, letter C. Yung tamang sagot natin, letter C. Yun. Okay, so next number, number 15. Ayan, determinant of A transpose. So kunin muna daw natin yung A transpose. Determinant of A transpose. So ito yung given natin A. So kunin muna natin yung A transpose. A transpose, yung row gagawin natin column. So itong row na negative 2, 3 gawing column. So we have negative 2, 3. And then yung row na 4, 1 gawing column. So we have 4, 1. Then kunin natin ang determinant niyan. So determinant of A transpose equals sa product ng main diagonal, negative 2 times 1, minus product na itong pataas. So we have 3 times 4. So evaluate lang natin, negative 2 times 1 is negative 2, minus 3 times 4, we have 12. Combine negative 2 minus 12, we have negative 14. So the answer is letter C. Okay, so another, number 16. Find the determinant. Paano pag 3 by 3? Kapag 3 by 3 ay yung determinants natin, ang gagawin natin, i-rewrite natin itong first two columns. So 472, sulat natin dito yung 472 and then 354. 354. Okay? Tapos
ang pagkuha ng determinants, kapag tatluhan, so determinant ng A natin, i-multiply natin ito. Itong tatlo. Yan, kaya natin sinulat ng yung dalawang column para madaling makita. I-multiply natin yan tatlo. Yung tatlo na yan, tapos i-minus naman natin dun sa pataas naman. Okay? So multiply lang natin. So i-detail natin. Lagyan ko nga ng bracket para malinaw. 4 times 5 times 6. So we have 4 times 5 times 6 plus, ito naman, 3, 8, 2 plus 3 times 8 times 2 and then plus 174. So we have 174. Tapos, ima-minus natin. Dito ko na sa ibaba ilalagay yung minus. So tanggalin ko muna yan. Minus itong pataas naman. 1, 2, 3. So we have 251. So puro positive naman pala lahat, no? So we have 251. 251. Lagyan ko nga ng bracket din para malinaw na naka-minus. Naka-minus lahat ito, no? So minus, ayan. So lagyan natin ng bracket dito. Tapos plus itong pangalawa, 484. So we have 484, product nila. Plus itong pangatlo, 673. So product ng 6, 7, and 3. Okay? So i-calculator na lang natin siguro ito. Pag kinalculator natin, so i-calculator ko na lang dito. 4 times 5 times 6, 4 times 5 times 6. So that is equal to, itong una natin, 120. To. Next, plus 3 times 8 times 2, we have 48. And then plus, itong pangatlo natin, 174, that is 28. Minus natin, itong 251, so that is 10. And then plus 4 times 8 times 4, so that is 4 times 4, no? 4 times 8 times 4. Yan, 128. And then plus 6 times 7 times 3, 126. Okay, so therefore we have 120 plus 48 plus 28. That is 196. Minus, i-add natin ito, 10 plus 128 plus 126 equals 264. O malinaw, negative yung sagot. So we have 196 minus 264. The answer is negative 68. So isa lang yung negative sa choices natin. Letter C ang tamang sagot. Okay, so tandaan lang kapag determinant ng tatluhan, kunin lang natin yung isulat yung unang two columns tapos i-multiply natin ito pababa. Isa-subtract dun sa product naman itong tatlong to pataas. Okay? The next number 17. A is 3, 2, 5, negative 1 and B is 4, 2, 3, negative 1. Find determinant of B minus 3A. So, kinukuha natin ang determinant ng B minus 3A. So, kunin muna natin itong B minus 3A. Okay? So, yung B, sulat lang muna natin itong B para malinaw. So, we have 4, 2, 3, 1. Ima-minus daw natin sa 3, naka-multiply yung A, 3, 2, 5, negative 1. 3, 2, 5, negative 1. Okay? So, isolve muna natin ito. So, we have 4 minus, i-detail natin, 4 minus 3 times 3. Ayan. So, 4 minus 3 times 3. Sa baba naman, 3 minus 1, or sorry, 3 minus 3 times 5. Okay? So, yan yung sa baba. And then we have 2 minus 3 times 2. And then we have 1 minus 3 times negative 1. Okay, so simplify natin. So ang sagot na natin ay 4 minus 3 times 3 is 9. So 4 minus 9, we have negative 5. And then we have 3 minus 3 times 5, 3 times 5, we have 15. 3 minus 15, we have negative 12. Etong kabila, 2 minus 3 times 2 is 6. So 2 minus 6, we have negative 4. And then we have 1 minus 3 times negative 1. So magiging plus 3. 1 plus 3, we have 4. Then kunin na natin ang determinant nito. So determinant ng B minus 3A. So ito yung B minus 3A natin. Ang determinant ng B minus 3A ay equal sa product nito. Negative 5 times 4 minus product ng pataas. Negative 12 times negative 4. So the answer is negative 5 times 4 is negative 20. Tatlong negative, so negative pa rin. 12 times 4
So 12 times 4 is equal to 48. So ano sagot dito? Negative 68 dapat. So ba't wala sa choices? I-double check natin. Negative 68 yung nasolve ko. We have, ang B natin, 4, 2, 3, 1. We have 3, 2, 5, negative 1. So double check natin. So we have 4 minus 3 times 3. So 4 minus 3 times 3, 4 minus 9, that is negative 5. And then we have next ay 3 minus 3 times 5. So 3 minus 15. 3 minus 15. So eksakto negative 12. And then we have dito sa part na ito, we have 2 minus 3 times 2. So 2 minus 6. 2 minus 6. So tama, negative 4. And then last we have 1 minus 3 times 1. So negative 3 times negative 1 is positive 3 plus 1. So we have 4. So tama naman, negative 5 times 4, negative 20. And then negative 12 times negative 4, that is equal to negative 48. And then pag inad, negative 68. So wala sa choices. Again, i-double check ko kung nasa mali ulit ako ng kopya sa aking pinagkuhanan. Okay, so na-check ko na tama talaga yung problem. So mali siguro yung choices talaga dun sa reviewer na pinagkuhanan ko. So tama naman lahat ng ginawa dito. Negative 68 dapat ang tamang sagot dito. Okay, so baka may typo. Baka may typo dun sa reviewer. Okay, so next number 18. Find the inverse of matrix A. Ayan, so ang A natin ay 4, 4, 16, 12. May dalawang way para isolve ito. So unahin ko na yung mas madaling way, yung direct formula tayo ng inverse. Kung ang given A natin ay equal sa A, B, C, D, ito yung shortcut. Ang formula para sa inverse ay equal sa 1 over determinant ng A times, ito yung palatandaan dito, itong AD, babalik na rin natin. So magiging D, dito yung A. Tapos itong BC, magiging negative B, tsaka negative C. Okay? So yan yung shortcut. Yung isa naman, gagamit tayo ng system of equation. So ipapakita ko parehas ang solution. So kunin muna natin yung determinant nito. So kunin lang natin yung determinant niyan. Determinant ng A natin ay equal sa, multiply lang natin ito. So we have 4 times 12 minus yung pataas naman 16 times 4. So we have 4 times 12, that is equal to 48 minus 16 times 4, that is 64. So ano yung sagot dyan? 48 minus 64, the answer will be negative 16. Okay? So susunod natin gagawin para makuha yung inverse. So burahin na natin ito. Ang determinant na natin ay, sulat ko na lang dito, ang determinant ng A ay negative 16. So i-substitute na natin dito sa ating formula. Yung formula natin ng inverse equal daw sa 1 over determinant. So nasolve na natin, ang determinant natin ay 16. So negative 16. Okay? Tapos baligtarin lang daw natin ito. Yung AD babaligtarin natin. So 4, 12. So dito yung 12, dito yung 4. Tapos itong BC gagawin nating negative parehas. So yung 4 magiging negative 4. Ito namang 16 magiging negative 16. So tapos i-multiply na lang natin. Yan na yung magiging inverse natin. So multiply natin negative 1 over 16 times 12. So lowest term lang. 12 over, ito yan, 12 over 16. Divide both by 4. So we have negative 3/4. Tingnan natin sa choices. Ayun, letter B na lang or letter D yung natira. Tanggal na tong letter A kasi positive 3/4 eh. Okay, and then next we have itong sa baba natin. So we have negative, ayan, negative 16 over negative 16. So sagot doon ay 1. Okay, so okay pa parehas, no? Tanggal na rin ito. Tanggal na rin ito kasi positive 1 dito. So letter D na yung tamang sagot dito. So verify na lang natin. So next natin, itong negative 4, i-divide natin dito sa 16. So 4 over 16 divide both by 4, parehas negative. So positive na siya. 4 over 16, so we have 1/4. So yun, sakto pa rin. And then last, 4
over negative 16, we have negative 1/4. So tama yung sagot natin, letter D. Okay, so yan yung isang way. Yung pangalawang way, pwede tayong gumamit dito ng, kung nakalimutan nyo tong formula, ito yung pangalawang way, pwede tayong gumamit ng ano dito, value A, B, C, D. Kasi ang product ng, ito yung another formula, or another method para makuha natin yung inverse. So tanda lang natin ang product ng matrix tsaka ng kanyang inverse ay equal sa identity matrix natin. Okay, so ay 2 lang kapag 2 by 2. So therefore, ang mangyayari dito, kopyahin natin itong given na matrix. So we have 4, 4, 16, 12. Imumultiply natin sa inverse. Ito yung hinaharap natin, yung inverse, lagyan natin ng A, B, C, D. Tapos equal siya sa identity matrix na 2 by 2. So we have 1, 1, 0 na lahat. So makakaroon tayo dito ng dalawang system of equation. So ito munang 4. First row, i-multiply natin dito sa column natin. So we have 4 times A. So we have 4A plus 4 times C. Ayan, 4C equals dito. Equals 1. Okay? So tapos dito naman sa second column, BD. So magkakaroon tayo dito ng 4B plus 4D equals naman dito sa 0. Okay? And then, ito namang 1612. So meron tayong 16A plus 12C equals dito sa entry na ito, 0. And then, we have dito naman sa BD. So magkakaroon tayo ng 16B plus 12D equals dito sa 1. So ayan. So ang isolve na lang natin, isa na lang. So pinakita lang natin. So kailangan, dahil magkakaiba naman to, no? So kailangan masolve natin dito negative 3/4 tsaka 1. Dito sa AC. So ito na lang ang isolve natin. So isolve natin ito, i-eliminate natin yung C na lang, i-eliminate natin. Multiply natin itong 4, 4 at 1 sa 3. So buburahin ko na lang multiply natin lahat sa 3. Times 3 lahat ito para maging 12. So itong 4 magiging 12. Itong 4 magiging 12 din. Itong 1 magiging 3. Tapos isubtract natin pataas. 12 minus 12 pataas. So wala na ito. 16A minus 12A, we have 4A equals 0 minus 3, negative 3. So therefore, divide both sides by 4. Ito na yung value ng A, negative 3/4. Ito na yun, negative 3/4. Okay? So, tapos, balik tayo dun sa original dito. For ito, no? 4A plus 4C 4A plus 4C equals 1 yung original. O ipalit natin itong negative 3/4 sa A. So we have 4 times negative 3/4 plus 4C equals 1. So cancel out itong 4. Negative 3 plus 4C equals 1. Lipat natin sa kabila itong negative 3. So magiging 4C equals 1 plus 3. We have 4. Divide both sides by 4. Ayun na. Sagot na ang value ng C ay equals sa 1. Okay? So ito na yun. 1. Okay? So tapos, kung tingin kayo sa choices, kung meron pang magkaparehas na negative 3/4 at 1, tsaka na natin isolve itong dalawa dito. Pero ma-eliminate na lahat ng choices natin dito. Negative 3, 4, 1. Ito lang yung merong negative 3/4 at 1. So letter D na yung sagot. Okay, so yun yung dalawang technique para ma-solve ang inverse ng 2 by 2 matrix. Next, number 19. If A is 2, 3, 1, ayan, 3 by 3, negative 1, 2, 4, 0, 5, 7, what is the cofactor of the second row, third column element? Second row daw, third column. Second row, third column. Second row, third column. Ayun, so ito yun, yung 4. Cofactor of second row, third column. Yung cofactor, ang formula natin sa cofactor, i-cross out natin, ito yung hinahanap natin, yung cofactor nitong 4, i-cross out natin yung column tsaka yung row niyan. Tapos kukunin natin yung determinant nung natira. So therefore, ang cofactor ng neto ay magiging determinant neto. So yung natira natin, so we have 2, 2, 3, 0, 5. So 2, 3, 0, 5. Kunin natin ang determinant niyan. Okay, so yun ang pagkuha ng cofactor. Kunin natin yung determinant niyan, tapos imumultiply sa negative 1 raised to, okay, so hindi na pala kailangang i-ano, no?
So 2305, 2305. So tanggal na itong letter C tsaka letter D. Determinant yan, tas -1. Tas kunin natin kung pang ilang, ano yung subscript nito. Di ba yung subscript niyan ay meron tayong A tapos I sub J yan. Yung I, yung number of, ito yung formula niyan, i-add natin ito. I plus J. Itong I dito, yung number of row, yung J yung number of column. So ito, okay, so isulat nga natin dito para malinaw. So ito yung first entry natin dito, 11. Itong sumunod dito, 12. Itong next ay 13. Itong dito ay 21. And then we have 22. And then we have 23. Yung first, yun yung row. Ang second naman, yung column. So itong pangatlo, meron tayong 31, 32, and then 33. Yun yung ibig sabihin ng IJ. So ibig sabihin, 23, yun yung ano natin, second row, third column. So i-add lang natin yan. -1 raised to I plus J. So therefore, yan na yung cofactor natin. Ipalit lang natin dito. So we have, so 2, 3, 0, 5, determinant niyan. Tapos we have -1 raised to, ayun, 2 plus 3. So 2 plus 3, so magiging siyang -1 raised to 2 plus 3 is 5. So 2 plus 3 is 5, so therefore -1 pa rin. So therefore, ang hinahanap natin ay equal sa negative determinant ng 2, 3, 0, 5. So the answer is letter B. Negative dapat. Determinant nitong 2305. Ito yun, 2305. Iko-cross out lang natin. Okay? So yan ang pagkuha ng cofactor kapag 3 by 3. Okay, so another example. Number 20. Find the cofactor of the element 4 in matrix A. Hinahanap natin cofactor nung cofactor neto daw 4. Ba't na pupunta doon? Ayan. Nung element 4 ang hinahanap natin. So ang gagawin natin, i-cross out lang natin yung row, tsaka yung column, tsaka itong row nitong 4. Tapos ano bang subscript nito? Itong 4 ay nasa ano siya? Second row, tapos first column. So 21 yan. So therefore, ang formula natin para sa cofactor nitong 4 ay equal sa -1 raised to 2 plus 1. So 2 plus 1, tapos determinant nung natira natin dito, kin-cross out natin yung mga ibang entries natin. So 2 by 2 na lang yan, 2, 3, 8, 9. So determinant niyan. So therefore, we have -1 times 2 plus 1. So that is -1 to the third power. Eh di equal na lang yon sa -1. Tapos determinant nito, so 2 times 9. 2 times 9 minus itong pataas, 8 times 3. Okay? So therefore, we have -1 cubed, so -1. Tapos 2 times 9, we have 18, minus 8 times 3, we have 24. So therefore, the answer is -1 times 18 minus 24, that is equal to -6. So the final answer, -1 times -6 is +6. The answer is letter C, 6. So that's all. So thank you for watching. Kita-kita tayo sa, may natitira pa tayong 2 session, geometry, tsaka statistics and probability. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.